Po, so good morning po sa lahat at purihin po ang Diyos sa umagang ito dahil tayo po ngayon ay narito para magpuri at sumamba sa ating Panginoon, no? At tayo po ay tumayo at paunahan tayo ng ating elder para sa opening prayer. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong gabay, sa inyong pagkakalinga. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na hinayaan niyo po kaming makarating dito sa aming bahay-sambahan ng maayos at ligtas, may magandang pananamit, malusog na katawan. Maraming pong salamat, Father God. Salamat din po sa biyayang ito na sa madaming tao sa buong mundo na kami ay inyong pinili na magbigay ng pagsamba, magbigayan, magpalakasan sa isa't isa. Father God, gabayan niyo po kami na ang araw na ito ang magbibigay ng mensahe na tanging kalooban niyo lamang po ang siyang manguna. Yes, Lord. Kayo na po ang gumabay sa amin sa mga susunod na oras. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tayo po umawit sa song number 11. Song number 11. Oh my Lord, I am thine, what a blessing divine. Ready, church? Oh my Lord, I am thine, what a blessing divine, what a comfort to feel thou art near. In the arms of thy love I am carried above every sin and temptation and fear. I will rest in thy love. I will rest when they rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest when they rest in thy love. And the rapturous sound of thy name I have found, thrills and sleeps in my spirit and know. With the light of thy face and the charms of thy grace, I have found a sweet heaven below. I will rest in thy love. I will rest, sweetly rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest, sweetly rest in thy love. This is only a taste of the heavenly feast I shall find when my journey is o'er. This sweet truth I shall prove when with joy I remove to my home in the heavenly shore. I will rest in thy love. I will rest, sweetly rest in thy love. To thy wings I will flee, I will shelter in thee. I will rest, sweetly rest in thy love. Next song po, song number 23. Song number 23.
As the deer panted for the water. Very churchy. As the deer panted for the waters, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the ray, your giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Next song po, song number 24. Song number 24. Bless the Lord, oh my soul. Ready, church? Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Your grace in love and your snow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, Thy arrows near and my time has come, still my soul sings Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I worship Your holy name. Next song po, song number 28. Song number 28. From the dust of the earth. Ready, church? From the dust of the earth, God created man. His breath made man a living soul. For God so loved the world that He gave His only Son, and that is why I love Him so. I was made in His likeness, created in His image, for I was born to serve the Lord, and I can't deny Him. I always walk beside Him, for I was born to serve the Lord. My hands were made to help my neighbor. My eyes were made to read God's word. My feet were made to walk in His footsteps. My body is the temple of the Lord. I was made in His likeness, created in His image, for I was born to serve the Lord, and I can't deny Him. I always walk beside Him, for I was born to serve the Lord. Tayo po'y tumayo. Buksan po ating Bible sa Numbers chapter 16. Numbers chapter 16, verse 26 to 50. Sino po? Sino po? Tiyatawag ko po si Brother Dave para sa scripture niya.
morning po mga kapatid. Saan po ating Biblia sa Numbers chapter 16 verse 26. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. 27. So they got up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram on every side, and Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children. And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of mine own mind. If these men die the common death of all men, or if they be visited after this visitation of all men, then the Lord hath not sent me. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them. And the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all the men and the appertain unto Korah, and all their goods. They and all that appertained to them went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And all Israel that were round about fled at the cry of them. For they said, Lest the earth swallows us up also. Verse number 35. And there came out a fire from the Lord, and consumed the 250 men that offered incense. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Eleazar, the son of the Aaron, the priest, and that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder, for they are hallowed. The censers of the sinners against their own souls, let them make them broad plates for a covering of the altar. For they offered them before the Lord, therefore they are hallowed, and they shall be sign unto the children of Israel. Verse number 39. And the Eleazar, the priest, took the brazen censer wherewith they that were burned had offered, and they were made broad plates for a covering of the altar, to be a memorial unto the children of Israel, that no stranger, which is not of the seed of Aaron, come near to offer incense before the Lord, that he be not as Korah and as his company. As the Lord said to him by the hands of Moses. But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. Verse number 42. And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation. And behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation, and the Lord spake unto Moses, saying, Get you up from among this congregation, that I may consume them as in the moment. And they fell upon their faces. Verse number 46. And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them. For there is wrath gone out
from the Lord, the plague is begun. And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation, and behold, the plague was begun among the people. And he put on the incense and made an atonement for the people. Verse number 48. And he stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Verse number 49. Now they that died in the plague were 14,700 beside them that died about the matter of the Torah. And verse number 50, sabay-sabay po tayo mga kapatid. And Aaron returned unto the Moses and the Lord the congregation, and the plague was was stayed. stayed. Okay. Punta pa tayo sa song number 36. Song number 36. Okay, dyan na ba tayo? I hear the Savior say. Ready? Church, sing. I hear the Savior say, Thy strength is small. Thy hope is rest in praise, and me thy loving home. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now will I find Thy heart and Thine alone. And change the leper's past, and melt the heart of stone. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing would have our by Thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And then before the throne I stand incomplete. Jesus died my soul to save, my needs shall still repeat. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Okay, punta po tayo sa song number 39.
Song number 39. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Okay, ready? Church, sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has hope and found relief. And all escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To thee was truth and faithfulness, in this the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I cast on him my every care, and wait for this sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share. Till from a peace God's love behind, I view my hope and take my flight. This robe of flesh I drop and rise to seize the everlasting prize, and shall while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Punta po tayo sa song number 39. 39. Ay, nasa likod pala po. Page 4. Right. 40. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. Pwede pa? When the trumpet of the Lord shall sound, In the morning breaks eternal bright and fair, when the same of earth shall gather over on the other shore,
and the road is gone up yonder, I'll be there. When the road is gone up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning when the day is bright shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather from their home beyond the skies, and the road is gone up yonder, I'll be there. When the road is gone up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the road is gone up yonder, I'll be there. When the road is gone up yonder, 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 I'll be there. Okay po. Sunod po ay sa page 45. Diyan na po tayo pa. What a fellowship, what a journey. Ready, church? Sing. What a fellowship, what a joy divine, living on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, living on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this better way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread, what have I to fear, leaning on the everlasting arms. I am blessed peace with my Lord on earth, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Okay po, so good morning po sa lahat.
Ready ka ba, Brad? Elder? Sa 21 na daw siya. Medyo pagod. Medyo namamaos rin ako, kaya sabi ko baka may suporta eh. Sino bang ready dyan para kahapon pa ako nilalagnat eh. Lagnat by lagnat pa. Yun, doble. Okay po, so tayo po tumayo mga kapatid at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Acts chapter 20, verse 35. Sabi ni Apostle Paul, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. So tayo po ay manalangin ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang kami po ay sama-sama na magpuri at sumamba sa dakila mong pangalan. Salamat o Diyos at tawa po ang banalong Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin na maintindihan ang mga aral na nais mong iparating sa bawat anak mo. Salamat o God at lahat ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sumakap po na kayo kapatid at purihin po ang Diyos sa umagang ito. Yun, So, yun po. Kung nalalamigan kayo, pwede kayo mag-request na painitin. Kasi pinatay ko na nga yung isa kasi nilalamig. Pag gusto nyo patay yung isa, pwede rin. Sagana kasi tayo sa aircon eh. Okay po, so ang pamagat po na ating pag-aral ngayon ay yung tinatawag pong selfless ministry. Ibig sabihin ay hindi makasariling ministeryo. So tayo po bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ay iisa ho ating tahanan, ang Iglesia ng Diyos. Isang pamilya po tayo, no? Taas nga po lahat ng baptize po. Lahat ng baptize na. Taas ang kamay. Yon. So lahat po ng baptize ay iisang pamilya na po tayo. Siyempre, yung hindi pa baptize, pamilya pa rin kayo. Pero nagiging legitimate na mga kapatiran pag na-baptize na. Yon. Pero sa langit, wala naman sinasabing baptize o hindi. Diba? Yung magnanakaw, hindi nga na-baptize, pero sabi ng Panginoon, ngayon din, makakasama kita sa paraiso. So, kaya lang nang binabaptize, kasi yun ang requirements. Sabi ng nung unang preaching ni Peter, ano ang gagawin namin? Kasi nakinig na ng salita ng Diyos eh. Ang sabi ni Peter, repent and be baptized. Yun. So magsisi at magpabautismo. Sino raw nagsisi sa inyo mga kapatid? Ng kasalanan, taas ang kamay, lahat ng nagsisi na. So magpabautismo na pa kayo kasi repent and be baptized. Teka, inom muna ako. Nababara po eh. Sarap ng tubig. Siguro maganda ang may kulay. Okay po, so ito pong sulat po ni Apostol na Pablo, dito po sa aklat po ng Acts, ito po ay sulat niya sa mga mananampalataya sa Episo. At itong sulat na ito may pagka-emosyon, no? Kasi nga, very well. Parang nagmamaalam na po siya. Pero hindi ko ito pinilit para magpaalam din sa inyo, kapatid. Si Apostol Pablo, pinipreach niya ito, namamaalam na po siya. Yun. Hindi ko alam kung ba't namamaalam, baka ito na yung huling niya. Pero makikita natin, ang naka-address po ito sa mga elders of the church. No? At ang binibigyang din niya dito, yung ministry dapat hindi makasarili. Yun. Dapat hindi selfish yung pagmiministeryo natin. Kasi nga, ang iglesia ng Panginoon, hindi naman ikaw lang, hindi ako lang, kundi ang iglesia ay binubuo ng mga bautismado na mga tinawag ng Diyos sa paglilingkod. So, pag sinabing selfless ministry, nang napapaloob yung tinatawag number 1, yung humility. Yung may pagpapakumbaba. Hindi mayabang, hindi nagmamalaki. Wala ho tayong pagmamalaki, mga kapatid. Lahat ho tayo narito sa biyaya ng Diyos. Yun. Kahit nga po ako, naging pastor ako, ayaw ko magpastor, pero sa biyaya ng Diyos, kahit ayaw ko, pag ginusto ng Diyos, wala ko tayong pwedeng itutol doon.
So, pangalawa, kaya binibigyan din dito ni Apostol Pablo yung kanyang karanasan sa ministeryo. Luha, pagod, persecution, lahat ng hirap ay nararasan ni Apostol na Pablo. Sa pagtuturo ng aral ng Panginoon publicly and privately. Ganun ang pagtuturo ni Apostol na Pablo. Hindi lang private, kundi public. Kaya ang Kristiyano, hindi sekreto. Wala akong Kristiyanong secret agent. Huwag mong ipaalam na ako'y Kristiyano, ha? Yon, sino ang nagpo-post sa inyo ng Word of God sa Facebook? O hindi alam ng mga kaibigan mo na Kristiyano ka? Mas alam na taga-mundo ka. Dapat walang secret agent na Kristiyano. Si Apostol Pablo, publicly nangangaral ang Panginoon. Kaya nga siya pinalanuhan na hulihin kasi publicly. Tapos sa lugar mo, hindi mo alam na Kristiyano ka. Brad, ano ka ba? Hindi ko alam kung ano ako eh. Marami akong Kristiyano, hindi Kristiyano. Minsan Kristolog. Ano pa yung iba? Marami. Kristyanak. Ano yung Kristyanak? Ang tagal-tagal na, hindi pa lumalago. Yung di ba naman kung anong Kristiyano ka o hindi. Yung Kristolog, nandito para sa church, natutulog kasi malamig. Kasi tinanong ko nga kung sinong natutulog. So, huwag niyong gawin tulugan ang church, mga kapatid. Dito tayo para sumamba sa Panginoon. Yon. So, ito po yung bahagi na sinabi na ating kapatid Apostol Pablo. Simulan natin yung pag-aaral doon sa tinatawag niyang Paul's Ministry Example. So makita natin yung good example ni Apostle Paul. Babasahin natin yung Acts 2:18-21. Sabi niya dito, and when they were come to him, he said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Lahat ng panahon, nandun si Apostol Pablo. Bumagyo, lumindol, ano bang panahon. Ay tayo, Pastor, di mo na ako dadalo. Bakit? Mainit. Ay nung umulan naman, Pastor, di ako dadalo, umuulan. Ano bang gustong panahon yung mga friend para dumalo? Nag-yelo? Ay lalo nang hindi. Ay katulad ngayon, no? Ang lamig. Nagpo-proceed na tayo. So, si Apostol Pablo nagmi-ministeryo kahit anong panahon. So, ganun din tayo, kapatid. Huwag tayong mamili ng panahon para maglingkod sa Diyos. Sapagkat ang paglilingkod, dapat 24 hours. Lahat tayo dapat ay naglilingkod ng may katapatan sa Panginoon. So, verse 19, sabi doon, serving the Lord with all humility of mind. Yon. And with many thirst and temptation, which befell me by the lying and weight of the Jews. Ito po yung maganda sa mga mananampalataya na dapat naglilingkod tayo na may mapakumbabang isip. Yun, walang kayabangan. Sino bang, ano ang makikita natin pag mayabang? Yung ipinagmamalaki, yung kanyang ginagawa, alam mo ka dahil sa akin, kaya naging pastor si pastor, kaya naging gwapo yan dahil binigyan ko ng pampagwapo. Wala ko tayong pagmamalaki yung patid. Lahat tayo ay narito dahil sa biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo, di ba? Kung titingnan mo, kung paano tinawag ng ating kapatid Apostol Pablo dito sa Book of Acts chapter 2 at chapter 9. Yan, tingnan natin kung paano tinawag si Apostol na Pablo. Hindi niya ginusto, pero ginusto ng Diyos. Acts 9, chapter 9, verse 1, tingnan natin. Sabi doon, in Saul, yet breathing out threatening in slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Verse 3, on his journey, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Verse 4, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Itong si Pablo na napakatindi ang galit sa Kristiyano. Pero himala, mga kapatid, sa isang kisap mata, nagbago yung kanyang pananaw. Hindi dahil ginusto niya, dahil kinilos siya ng Panginoon. Sabi doon in verse 5, and he said,
who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Yung kita mo, yung napakatigas na puso, ngayon ay pinalambot na ng Panginoon. Ganun ho tayo mga kapatid. Hindi dahil ginusto mo, ginusto ng Diyos na tayo'y nandito. Wala ho talagang gumusto. Sabi ng Bible, walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. Sinong naghanap sa atin? Ang Diyos po mga kapatid. Kaya wala tayo pwede alam mo sister, dahil sa akin nandito ka. Yun. Hindi ho ganon. Nandito ka brother o sister dahil sa biyaya ng Diyos. So, ano po mga kapatid? Sabi po dito sa ating sunod na bahagi, sa 20, in how I keep back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Ito yung maganda mga kapatid. Si Apostol Pablo, dapat ang mga lingkod ng Diyos ay talagang walang kinikickback, yon, walang kinukuha sa kapatiran. Dapat kayo mga lingkod ng Diyos pa ang nagbibigay sa kapatiran. Yon. Ito sinasabi ng Apostol Pablo na sabi niya na and how I keep back nothing. Yung wala siyang kinikback sa mga kapatiran during the time that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Ito yung good model na dapat gayahin ng mga pastor, mga elder. Nagtuturo si Apostol Pablo publicly, house to house. Kaya nga meron tayong Bible study every family, di ba? Meron tayong weekly, meron tayong monthly, meron tayong yearly. Sinong yearly dito magba-Bible study? Yon. Ang hirap naman yearly mag-Bible study, no? Yung maganda weekly, okay lang po yon. Pero yearly talagang nasaan ka bang planeta noon para mag-yearly? Baka nasa Pluto ka na. So, ito house to house talaga sila. At kahit sa Book of Acts, tingnan po natin 2:42, kung paano sila mag-aralan. Tingnan po natin Acts 2. Yan, sunod lang po kayo mga kapatid. Acts 2:42, sabi doon, and they continued steadfastly the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and prayers. Yun. And prayer came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. 44, and all the believed were together and had all things common. Ito yung maganda. Yung lahat ng mananampalataya, nagkakaisa sila. Yun. Ay ilan na po tayo dito ngayon? Marami pang absent. Yung pamilya ni Nanay Lourdes, yun, ni Nanay Nita, yung mga naka-online, ilan po yung naka-Google Meet? Dami. Yun. Ay kung nandito sila, saan natin ilalagayan? Yun, di ba? Kaya baka magdagdag na naman tayo ng upuan. Di ba magdagdag? Basta nadadagdagan din yung kapatiran. O kaya lang, kahit pagdagdag ko 1,000 eh. Kaya saan natin ilalagay? Ang gagawin natin, 3 service. Yun. Mag-umaga, 2 sa umaga, 1 sa hapon. Yun. Kami dati, yun ang ginawa namin. Dahil talagang bulto-bulto yung kapatiran, 1 alas 7, 1 alas 10, 1 alas 4. Yun. Dati ginawa namin dito yun, pandemic kasi di ba, social distancing. Kasi may limit yung charge. Hinati namin sa 2, 1 umaga, 1 hapon. Yun. Yung palaging nalilate sa umaga, Pastor, hapon na lang kami. So, okay lang naman yon. Kasi pwede namang palaki natin ito, mga kapatid eh. Yun, kung loloobin ng Panginoon. At yung mga wala pa dito, sino pang wala dito? Ang dami pa eh, no? So, yung nagdadagdag ang Diyos, sabi ng Bible, dinadagdag araw-araw ng Diyos yung ililigtas. Yun. Hindi tayo ang nagdadagdag ha, ang Diyos ang nagdadagdag. Amen. So, makikita natin na yung ginawa na example ni Apostol na Pablo, sabi niya sa 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, sa Tagalog, na sinasaksyan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagsisisi dahil sa Panginoon, mga kapatid, sa ating Diyos. Siya ang nagre-require na magsisi tayo sa ating kasalanan.
Hindi naman sinasabing wala tayong kasalanan. Sabi sa 1 John 1:8, sinungaling yung mga nagsasabing walang kasalanan. Ibig sabihin, lahat o tayo ay nakakasala. Kaya kailangan, sabi sa 1 John 1:9, kung ipagtatapat mo, ikukumpis mo sa Diyos ang kasalanan mo, tapat ang Diyos na siya'y patatawarin tayo. Ibig sabihin, kailangan talaga ikumpis natin. Saan natin ikukumpis? Kay Father? Naku, delikado. Sinong nagkumpisal sa inyo sa pare, mga kapatid? Ako, nagkumpis na ako. No? Tapos sasabihin ng Father, ito yung parusa sa iyo. Mag-pray ka ng 10 Ama Namin, 10 Abaginoong Maria, 10 pananampalataya. Yun. Ako hindi ko tinatapos yun. Mga 3 nga lang eh. Sabi ko, hindi naman ako naririnig ni Father eh. Pero medyo may kalukuhan din eh. Kasi kala mo, ikukumpis mo sa kapwa-tao eh. Siya rin kailangan din ikumpis yung kasalanan mo eh. So, hindi ho sa tao tayo magkukumpisan. Dahil ang tao na ikukumpisalan mo ay makasalanan din eh. Eh, sino magpapatawa doon, Brad? Ang Diyos, sabi doon, kung nagkasala ka, ikumpisal mo sa Diyos ang kasalanan mo at siya ay tapat na hindi nanunumbat. Hindi nga siya nanunumbat eh. Minsan, ikukumpisal mo nga sa kapwa mo, nanunumbat. Ay, kasi ikaw ganun eh. Kung hindi ka ganon, hindi ka nagkaganon. Puro ganon nga eh. So, dapat diretso tayo sa Panginoon. So, pangalawa, ito yung number 1 natin, yung example ng ministry ng Panginoon, ni Apostol Pablo. Pangalawa, yung tinatawag na false future and resolve. Yun, and Acts 20, verse 22, sabi doon, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. At ngayon, narito ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Yun. Ano ba ang problema ng Jerusalem, mga kapatid? Naghihirap sila ng todo-todo. Yun, nakaranas po sila ng persecution. Nakaranas sila ng paghihirap. Ngayon, ang tanong, sino ang ginamit nung naghihirap ang Jerusalem, mga kapatid? Yung mayamang church o yung mahirap na church? Mahirap na church. Ang tanong, mayaman ho ba tayong church o mayaman? Mayaman na tayo. Ayaw talaga ng mahirap, talaga gusto. Oh, wala na. So mahirap at mayaman, mahirap pang iglesia mayaman, dapat gamitin sa pangtulong sa Panginoon, sa iglesia. Kasi makita natin mamaya, tinan po natin sa 2 Corinthians, medyo ni-review po ni Apostol Pablo yung mananampalataya sa Corinto na mayamang iglesia, pero napakakuripot. May alam ho ba kayong mayaman na kuripot? Di ba dami? Pero dapat ang Kristiyano hindi kuripot. Bayaan mo sila mga taga-mundo ang kuripot, pero ang Kristiyano hindi ganon. Dapat ang Kristiyano ay parang karatista. Hala! Open hand. Huwag kayo maging pakyaw. Dapat ay parang, sino ba yung karatista, Brad? Parang Jet Li, parang Bruce Lee, palagi naka-open. Ganon ang ugali ng Kristiyano sa pagtulong. Kahit sa kanino man, sa kapatid man yan, sa kaibigan, sa kanino man. Kasi habang tumutulong ka, kapatid, yung blessing, dumadaloy eh. Kasi ikaw ang ginamit ng Panginoon, blessing na may nagbigay sa akin. Halimbawa, blessing yon na ikaw ang ginamit. Pero mas blessed ka kapag ikaw ay nagbibigay. Bakit to? Ikaw ang dadaluyan ng Diyos eh, ng blessing. Tignan po natin, mas ito, 2 Corinthians chapter 8, no? Sabi ni Apostol Pablo, ito, mahirap na iglesia. Ano yung karakteristik nila bilang iglesia, mga kapatid? Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Maraming iglesia doon. How that in the great trial, ayun, ito yung iglesia ito, napakadaming trial. Kayo ba nasa great trial? Baka trial lang, pero hindi great. Ito great trial talaga yun. Tapos, affliction, the abundance of their joy, in deep poverty. Itong Iglesia Macedonia, nasa great trial sila, deep poverty. Kayo ba, poverty o deep poverty? Ano ba yung sitwasyon nyo ngayon, mga kapatid? Poverty o deep poverty? Wala ho sa poverty, pastor. Nasa ano kami? Paano natin ilalarawan yung poverty? Medyo nagkukulang-kulang, di ba? Minsan, Judith, nakakalampas kasi kulang-kulang. Pero hindi ka doon sa deep poverty.
Kasi yung poverty, parang yung mga namamalimos, yung mga sumasakay sa jeep na ano ng ano, pero sabi daw, mayaman daw yan, daming ipon daw yun eh. Yung deep poverty, ibig sabihin, yung talagang walang-wala, talagang yung buhay nila, eh talagang bahala na si Lord kung anong mangyayari sa araw na ito eh. Yung talagang deep poverty. Ganun ang sitwasyon nitong Macedonian Church. Pero pagdating sa pagtulong sa Jerusalem na naghihirap, sila yung naunang tumulong. Yun. Sila yung talagang nagpursige na tumulong doon sa naghihirap na iglesia. Yun. Kayo ba'y ganun mga kapatid? Ako gusto natin gayahin yun, Macedonian Church, na kahit hindi naman tayo kayamanan na iglesia, hindi naman kahirapan. Ibig sabihin, nasa ano po tayo? Hindi kayamanan, hindi kahirapan. Anong sitwasyon natin, iglesia? Tama lang. Kasi mahirap yung sobrang yaman, sobrang hirap. Eh, okay lang naman kung yung attitude na, pero hindi naman tayo masyadong hirap. Nakakasurvive pa tayo. Amen. So, pero itong maganda, sabi doon ni Apostol Pablo, praying us with much entreaty that would receive the gift, yun, and take upon us the fellowship of the mysteries of the saints. And this they did not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Kaya pala nagagawa ng Macedonian Church na tumulong sa Jerusalem, hindi dahil ni-required nila, dahil ni-required ni Apostol Pablo, kundi nandun yung una binigay muna nila yung buhay sa Diyos eh. Kapag ang Kristiyano na ibigay na ang sarili niya, hindi na mahirap magbigay. Kahit hindi na mag-preach si pastor ng giving. Tipid na tayo mag-preach dito, baka may matisod eh. Kasi kung ako ay mag-preach mga kapatid, wala nang matitira po dito. Subukan nyo, mag-preach ako ngayon. Sigurado sa linggo na nang babalik. Ito po yon. Kasi maraming natitisod pagdating sa pinansyal. Pero nakita ko dito, habang hindi ako nagpipreach, maraming nagbibigay. Amen. Elter, habang hindi ako nagpipreach ng giving, maraming nagbibigay. Nung nag-preach ako ng giving, walang nagbigay. Eh, hindi na ako nagpipreach. Ibig sabihin, maganda yung kusa. Yes. Di ba? Amen. Maganda yung kusa na naramdaman mo, na mahal mo ang Diyos, kaya ka nagbibigay. Hindi dahil sinabi ni pastor, kaya hindi ka na nagpipreach para wala kang masabi. Kasi kung may masabi ka, kaya nagbibigay, wala akong blessing doon. Amen. So, ganun no ang ugali ng Macedonian Church dahil sa pagtulong. So, sunod po, yan, mararapat na po tayo magtapos para makakain na tayo. Gutom na rin po kayo. Yun, ano pong sabi dito, 23. Save the Holy Ghost, witness in every city, saying that bonds and affliction abide me, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang tanikala at mga kapighatian ay nagsisipagpantay sa akin. But one of these things move me. Ayun, ito maganda yung salita ni Apostol Pablo. Datapat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Hesus na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yun, tingnan si Apostol Pablo, hindi niya inisip yung sarili niya eh. Ano ba yung trabaho ni Apostol Pablo? Abogado po siya, membro siya ng pinakamataas na yung Sanhedrin. Pag sinabing Sanhedrin during that time, dalawa yung sakop niya, secular at saka spiritual. Yung secular, yung parang Supreme Court, member siya doon. At yung Sanhedrin, yung sa spiritual, sakop din niya yun. Sabihin, mataas talaga ang katungkulan niya. Pero dahil sa pagsunod sa Panginoon, iniwanan niya po yun. Yun, para lang makapokus siya sa ministeryo. At nagamit din niya yung pinag-aralan niya. Kaya di ba, pag nagde-depensa siya, nung nagkakaso siya, wala siyang kinuhang abogado. Nagde-depensa siya, kaya doon sa naglilite sa kanya, siya ang nagde-depensa sa sarili niya. Yun. Kaya ba niyo, kapatid, pag inihabla, wala kayong abogado? Wala akong abogado. Basta ako ang magtatanggol sa sarili ko. Ganito ang nakasaad sa Article 1, Section 4. Wala kayong karapatan. Sa ulo po, parang naalala ko si
Sino bang nag-abogado sa sarili niya? Si Marcos, di ba? So hindi naman ako maka-BBM, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Nene. So maka-Diyos po ako. Wag po tayong mag-idol ng mga politiko, mga kapatid, no? Kasi wala tayong ine-endorse dito. Pag election, bahala kayo kung sinong iboboto nyo. Yun. Basta ako, ang alam natin, napili na tayo ng Diyos. Yan ang pinaka-importante. Kanina, nag-eleksyon, nagboto ba kayo kanina, mga kapatid? Yun. Ay, hindi pa kayo bumuto. So, sunod po, pangatlo, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Tatlo lang naman po yung puntos para matapos sa tayo. Apat pala yun. So, bilisan na lang po natin. So, false warning. Yun, ito yung false warning. May warning po si Apostle Paul. Sabi doon, and now, behold, I know that you all among I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. At ngayon, narito, nalaman ko na kayong lahat na aking nilibot, yun, nililibot ni Apostol Pablo, lahat ng mga iglesia lokal. Kaya nga itong model ko si Apostol Pablo. Kaya nililibot ko yung mga lokal eh. Kaya lang, napapagkabalan tayo na may suporta kasi nalilibot ko yung buong. Siguro may suporta si Pastor kaya naiikot yung buong Luzon, Visayas, Mindanao eh. Kung alam lang nila na kumakain kami ng tupig, di ba? Saksi ko si Brother Philpit saka si Brother JR. Alam mo na, ang dinner natin yung Brad, no? Tupig, tig-2 piraso tayo ng Brad. Tig-2 piraso. Dinner namin yun. Tapos pagkatapos nun, wala na. Hindi na kami kumain kahit takam na kami sa kumakain, wala kaming budget eh. Yun, kasi pag kumain kami, wala talaga. Pwede sabihin mo sa kantin, pwede ba libre, pastor ka ko eh. Ito, ano ka NPA sa kapulis? Hindi rin pwede sa bus na sabihin, pastor po ako, kaya dapat libre. Wala akong ganun eh. Kaya masaya po kapag yung nagaganap po yung parang sa iba mahirap. Pero pag nagmamahal ka sa Diyos, wala akong mahirap na bagay kapag nagmamahal ka sa Diyos. Amen. Yung iba talagang pag-travel, papuntang Cagayan, 17 hours mula dito hanggang Tugigaraw, Sister Phyllis, di ba? 17 hours, nakaupo ka. Kung pahina-hina ka, talagang gagano ka, talagang puputok mo yung buto sa likod eh. Sa aeroplano naman, 1 hour lang. Pero mahal po eh. Sa bus, magkano lang po? 1.2. O sa aeroplano, 3.5. Di round trip na natin yung di ba? Ang problema nga namin, wala kami pang round trip nun. Kasama ko si Elder Belvin, mabuti, nandiyan si Elder Belvin, alam mo, nag-ano kami nun. Nag-demo si Elder Belvin ng Walang pamasahe. Wala kami pamasahe pabalik, pero sa biyaya ng Diyos, may demo si Brother Belvin, ubos. Ulitin nga natin ni Elder yon. Mayroon pa naman diyang ididemo eh. So, ganun ho ang pagministeryo. Akala natin, nakikita lang nyo yung pastor na, si pastor siguro, ang saya ni pastor, naglalakbay, nagpapasyal, hindi po eh. Talagang yung hirap, yung bisan antok, pagod, pero sa totoong naglilingkod, wala akong masaya po eh. Kasi kung hindi ako masaya, hindi ako pabalik-balik doon eh. Bahala na kayo dyan. Pero kapag seryoso ka at totoo kang naglilingkod, hindi ho mahirap gawin. Ngayon, dito po mga kapatid, mahirap bang pumunta dito sa bahay-sambahan tuwing linggo? Hindi. Sino bang nahirapan sa inyo at ako na lang pupunta sa bahay nyo? I'm happy. Ilang oras mo kayo maglakbay mula sa bahay hanggang dito sa bahay-sambahan? Ilang oras? Mula sa inyo, ilang oras kayo? Wala pang 2 minuto. Sinong hindi na late sa inyo mga kapatid? Tas ang kamay. 8 lang ang hindi na late. Ibig sabihin, pag hindi kayo kasama sa 8, late po kayo. Ano ang reason? Ba't na late po kayo? Tingin kayo lahat. At patitikman nyo ang sermon ni Pastor. Ha? So, yan naman yung pagbabahalag. Baka may batiso din. Kasi linggo-linggo na lang, nagpapaalala, pero may nalilit pa rin, So, ganun talaga. Sabi ni Apostol Pablo, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. So, si Apostol Pablo, kahit hirap na hirap, talagang maipangaral lang ang salita ng Diyos eh. Talagang wala siyang tigil. Kung tutusin, pwede naman siyang magpahinga, no? Pero ano talaga eh, kung babasahin mo nga yung journey niya, first journey, second journey, third journey, naku, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Yung ginagawa ko, baka wala pang 1% doon sa ginawa ni Apostle Paul. Sila, ang tawag sa akin, little apostle. Pero hindi. Wala pa eh. Kahit tawagin lang akong ganun, hindi ko talaga maabot yung nagawa. Pwedeng maging model natin si Apostle Paul, pero hindi natin malalampasan yung ginawa niya. Ginagawa lang natin siyang modelo. Dahil yung kanya talagang dedication sa ministry, wala talagang makagaya eh. Talagang hindi siya nag-ministry dahil sa pera. Yun. Kung sa pera, dapat hindi niya i-give up yung kanyang secular world. Dahil papera talaga siya. Ano pa kapatid? Verse 28, take heed therefore. Yun to, paalala. Paalala po sa lahat. Lalo na sa mga pastor, no? Sabi doon, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost had made your overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. So paalala po ito ni Apostol Pablo sa mga pastor, mga elder, na dapat pinapakain yung mga tupa. Ano ang ipapakain? Lugaw? Word of God. Ha? Word of God. Word of God, Yes. yon. Secondary na lang yung mga pagkain mamaya kasi dala din yun ngayon eh. Yon, di ko naman dala yan. Ang pinurubide ko lang dyan, kanin. Pag walang kanin at wala kayong dalang ulam, puro kanin tayo. Pero ang pinaka-the-best nun, si Apostol Pablo nangangaral ng ano sabi niya? The whole counsel of God. Yun. Pinapakain niya yung iglesia ng Diyos. Pag sinabing iglesia ng Diyos, maraming katawagan po yan eh. Church of God, Temple of God, Church of the Living God. Maraming katawan, tumutukoy po yan sa mga mananampalataya. Yun, tinawag tayong sundalo ng Diyos. Tinawag tayong kawan ng Panginoon. Tinawag tayong bukid ng Diyos. Yun. So, ano man tawag, ang kahulugan lang nun, mga tao po yun, na mga pinili ng Ama, tinubos ni Kristo na born again through the power of the Holy Spirit, at pinagsama sa isang iglesia. Yun po yung kahulugan nun. So ano po, verse 29, for I know this, that after my departing, yun, kaya nagpapaalala, may warning, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Yun, aking talastas na pag-alis ko, ay magsisipasok sa inyo. Yun. Kaya ingat tayo mga kapatid. Hindi lahat ng pumapasok sa church, ang intensyon ay sumamba sa Diyos. Ang intensyon yan ay padala ng kalaban. Yun. Dito nangyari po dito talaga sa Cavite. Di ba? Maraming, kunwari, preacher. Ako, graduate ako ng Baboy School, pastor, sa Saudi. Yun. Minsan, ano rin ako noon eh. Anong tawag doon? Parang naniwala din ako eh. Kaya, mabuti na lang talagang napaalala si Lord eh. Sabi ko, Brad, kasi binago-bago na niya eh. Nagbakasyon kasi ko sa Mindoro, tapos mga Bible study ko, siya ang mahawak. Iba na yung tinuturo. Yun. Eh, buti, mga senior eh, medyo, pastor, ganito na tinuturo ni Brad. Kailangan daw tumanggap sa Panginoon para maligtas. Sabi ko, kinausap ko na siya, Brad. Hindi siguro tayo talaga pwede magsama. So, siguro kung talagang gusto mo yan, magsarili ka ng, simula ka ng gawain sa iyo. Dahil ito, nasimulan ko na ito sa biyaya ng Diyos. Yun. Naghiwalay naman kaming hindi masama ang loob. Gano'n naman ako, kahit umalis ka dito, magpaalam ka, walang samaan ng loob. Diba? Magpapaalam ka, pastor, lilipat na po ako sa Ploto. Kasi nandun po yung Primitive Baptist Ploto. Ako po ang papastor doon. Sinong pagpapastoran mo? Mga alien? Ang paglipat po, ang covenant nun natin para lumipat, sabi doon, kapag hindi mo na kayang gampanan ang obligasyong dumalo, ay kailangan lumipat ka na ng simbahan kung saan ka naroon. Nakauri. Isang kauri, kapananampalataya. Si Nanay Pinistan, lilipat sa Basilan. Yun, nasa Sambuanga po yun. Galing po ako nung last year doon. Malapit lang po doon eh.
kung pupunta si Nanay President sa Basilan, ang gagawin ni Nanay President, maghahanap siya ng Primitive Baptist doon sa Basilan. Kung wala, anong gagawin mo doon ay? Sa bahay na lang. Sa bahay na lang, yun, maganda. Yun. Anong gagawin mo sa bahay? Ang manalangin. Manalangin, magbasa. Basta ng Bible. May Google Meet. Wala kang takas, ano? May Google Meet. Kahit nasaan na ngayon, kahit nasa ibang, nasa Alaska ka, Antarctica, kahit tag-yelo, basta may internet, pwede kang maka-join. Ano po? Sabi doon, therefore, watch. Yun. And remember that by the space of 3 years, I cease not to warn every night and day with thirst. Kaya nga kayo mga puyat, ito yung paalala ni Apostol Pablo, na alalahanin sa loob ng 3 taon, yun, ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Yun, si Apostol Pablo talagang ginagawa niya sa pangangaral, araw at gabi. Yun, araw at gabi mga kapatid. Bakit to? Wala ang kalaban ho, 24 hours po na gumagala. Ang dala niyan, hindi naman tamang aral. 24 hours, sabi po ng 1 Peter 5:8. Sabi doon, be sober, be vigilant, because the devil, your enemy, is like a roaring lion, looking. Ano yung looking? Naghahanap ng ano? Masisila niya. Yun. Si David. Ang tanong, minsan na ba kayong nasila ng kalaban mga kapatid? Naghahanap kasi siya eh. 24 hours gising si Satanas at ang kanya mga kampon. Gising na gising, hindi siya natutulog. Ay tayo, sabi doon, be sober. Ano sa Tagalog yung be sober? Tingnan natin mga kapatid. Napakagandang version. Na-impression ni Elder Melvin eh. Binabalik-balikan ko, ang ganda eh. 1 Peter 5:8. Yo, kaya ito, mag-ingat talaga kayo mga kapatid. Sabi doon, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo. Sino daw ang kalaban natin mga kapatid? Diablo. Hindi mo kalaban ang tatay mo, ang asawa mo, ang anak mo, kaibigan mo, hindi mo kalaban. Ang kalaban talaga natin ay sino? Ang Diablo. Na gaya ng liyong umuungal ay gumagala. Ano daw ang ginagawa ng Diablo? Gumagala. Ano ang purpose niya? Ba't gumagala? Na humahanap ng masisila niya. Yun. At sino kaya ang target ng Diablo? Kakampi niya o hindi kakampi? Hindi niya kakampi. Kalaban niya ang target at tayo yun. Kaya kailangan talaga be sober, sabi doon. Sabi doon sa Tagalog, maging mapagpigil. Yun, self-control. Kasi maraming bagay na talagang ngayon ay ginagamit ng kalaban. So, sunod po mga kapatid. Verse, ito na po. Paul's final exhortation. Yun, ito na yung final exhortation. Sabi niya, and now, brethren, I commend you to God and to the word of this grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. At kayo pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Yon. Mayroon tayong mana na inilaan po sa atin. Hindi manang material, manang spiritual. Ano yung manang yon? Yung may buhay tayong walang hanggan mga kapatid. At yung buhay na walang hanggan, nagsisimula na ngayon. Yon. Hindi mo nahintayin kasi pag namatay ka, di ba, after death, ano sabi ng Panginoon, pag namatay ka, yung spirit ka, diretso sa Diyos. Pag dumating ang Panginoon, yung tayo, babaguhin yung katawan natin, lalagyan ng katawang makalangit. At sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, mapapasa Panginoon tayo, magpasawalang hanggan. Wala nang balikan. Parang gusto niyong bumalik dito pag nasa langit. Wala nang balikan mga kapatid. 33, ano sabi doon? Have committed no man silver or gold or apparel. Hindi ko inimbot ang pilak ninuman o ang ginto o ang pananamit. Kaya importante sa amin, di ba mga kapatid? Karamihang mga primitive pastor may extra work. Yon.
Hindi namin, kasi kung babarasuhin namin yung kapatiran, talagang every Sunday mag-preach kami ng giving. Kasi doon lang kami umaasa eh. Kung aasa lang kami sa giving, linggo ko talaga pag-iiga, alam mo mga kapatid. Ang totoong nagmamahal sa Diyos. Ganun ang preaching ko. Ganito ang nagmamahal sa Diyos. Maging tapat ka. Saan ka maging tapat? Talagang babarasuhin ko talaga, Brad. Patisod ka na. Hindi ho ganun dito, mga kapatid. Kasi tayo po, karamihang pastor, mayroon pong trabaho. Ako po, mayroong trabaho din po ako. Bisan, pag mayroong kayo ipapagawa, mayroong kayo pintura, mayroong kayo ipapasira. Galing po ako sa pagsira. Pagsira ng bahay, lahat ng pagsira. Ako nga, si Elder Ben, basta lahat ang sisirain doon. Elder, punta dito, may sisirain. Ang bilis eh. May pinasira ka sa akin, yung kubo-kubo niya. Sabi niya, aalis lang sila, sandali. Pagdating nila, yung dalawang kubo, wasak eh. So, maraming kailangan gawin natin mga kapatid. Kasi ako hindi na po ako pumasok na full-time. Yung ginagawa ko ngayon, yung mga binta-binta, yung binta dito, binta doon. Yun. Ang problema ko, walang bumibili ng produkto dito mga kapatid eh. Ang bumibili sa akin, hindi kapatiran eh. Kasi hindi ko naman inaano kayo, baka matisod eh. Totoo nun, yung dati nga, marami akong binibigta, kaunting kapatiran lang ang bumibili. At talagang bumibili mga outside, mga ibang So wala namang problema doon kasi ayoko naman pilitin kayong bumili ng produkto ko. Pero tulungan naman niyo ako mga palit. Sabay ka. Magkano lang ang tubo ko? Mabisa tubo lang, 50 pesos eh, no? Isa, nagbibinta ako ng pabango. Ano pa yung mga binibinta ko pa? Dami kong binibinta. Para lang mabuhay. Eh, may estudyante ako, magkano yung tuition niyan? Mabuti nga, pagka-graduate na yan, nawa. Matapos ng Pero biyaya ng Diyos, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos hanggang ngayon. No? Amen. Nagsimula po ako dito, 2006. Right. Wala naman akong regular work noon. Minsan nagpo-construction, minsan may mga kapatira, Pastor, baka gusto mo mag-extra. Puro extra lang eh. Kasi ayoko mag-bida. Walang kumukuha sa akin bida, extra lang. Pero sa biyaya ng Diyos, hanggang ngayon, in 20 years, nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Amen. Di ba? Basta, totoo lang tayo, Brother Ariel, di ba? Si Brother Ariel, ganun-ganun lang yan, pero ganun na talaga siya. Nagalaw na, 3 ng bahay yan. Ay, ilan na ba bahay, brother? May paupahan pa. Amen. Nung nagsisecurity daw siya, sabi niya, ang daming nakailang tablig ka, Brad, sa aksidente. Grabe tablig niya ni Brother Ariel. Pero nung sabi niya, nung naging faithful ako, Pastor, ganito talaga eh. Kahit nagka-tricycle lang, nakapagawa ng bahay, mayroong paupahan pa. That's right. So, hindi, nagta-tricycle lang yun. Pero, dati nga, araw-araw, dinadala yung offering niya. Sabi ko, Brad, lingguhan mo na lang. Sabi niya, baka magastos ko pa, Pastor eh. So, ang katapatan sa Panginoon, hindi ho sa laki, hindi sa liit. Yun. Hindi ho nasusukat yung pagbibigay sa napakalaki. Nagsisimula yan kung anong mayroon ka. Huwag mong iintayin, Lord, magbibigay ako kapag pinag-yaman mo ako. Ngayong maliit ka ba, hindi ka nagbibigay lalo. Maging kagaya ka ng mga kontraktor. Yun. Alam mo yung mga kontraktor, nagsimula lang yan sa balita kalsada. Mga ilang di pa, Brad. Yun, nangontrata. Mga 5 di pa. Siyempre, pag mga malaki-laki ng kontrata, o mga flood control, malaki-laki na yan. Ang tawag na, paldo-paldo na. So, ito, last verse mga kapatid. Yung ating teksto ngayon. Sabi doon, I have showed you all things, how that so neighboring you ought to support the weak. Yun, ito. Kaya, importante makita natin, sino ba yung mga kapatiran dapat tulungan natin. Di ba mayroon tayong weekly H1? Bring more. Ngayon mga kapatid, nasaan yung H1? H1, bring 1. Yan, every Sunday po yan. H1, bring 1. Yan. Naalala ko po nung nung unang bugso namin, di ba? Ganyung kalaking drum po talaga.
Palaging puno. 3 po yung nagde-deliver doon. 3 yung nagde-deliver, si Brother Amor, Brother Sherwin, Brother Jerry. Bit nila po yun. Yun. Sabi ni Brother Amor, Pastor, saan po dadalhin? Ako po ang nagsasabi kung saan dadalhin. Dalhin mo kay ganito, kay brother, kay sister, ganito. Kasi ako po ang nakakaalam kung sino po talaga nang kailangan. Kasi ako po ang nag-house to house. Ako po yung nagbabahay-bahay. Kaya kapag hindi ko kayo nabigyan, ibig sabihin, nakakaangat po kayo. Baka magtampo kayo, bakit hindi ako ba nabigyan ni Pastor? Ibig sabihin, mayroon pa, binibigyan pa kayo ni Lord. Yes, amen. Baka may magtampo, Pastor, di pa ako nakakatikim ng kaldereta, apritada. Yung may nagdadala kasi ng mga dilata, apritada, kaldereta. Dilata yon. Mamaya mayroong apritada tayo, may kaldereta pa. Matindi, ano? Hindi na dilata yun, brad, nasa gaya na. Okay po, so sabi doon, serving the Lord. Sabi doon sa ating binasa, last verse po tayo, para mahaba yung ating fellowship. Sabi doon, and to remember the words of the Lord Jesus. Ito, tandaan natin, salita daw ito ng Panginoon. Ano yung salita? How he said, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsiksaklulo sa mga mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ano kayang salita ng Panginoong Hesus? Sabi niya, na siya rin ang nagsabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Ayun. Amen. Amen. Ito maging ugali natin mga kapatid. Ito biyaya ng Diyos. Tayo lang naman. At least nandito tayo. And totoo nun, tayong iglesia dito, mayroon tayong tinutulungang mga elder. Yun. At tapos na nga po yung project natin doon sa Ilocos Norte. Tayo po ang biyaya ng Diyos, itong iglesia ito ay ginamit para magawa yung comfort room doon. Kasi mahirap yung room na hindi comfort. Nakaranas ba kayo mga kapatid na pumasok sa room na hindi comfort? Mahirap yun. Ay ngayon, pag pumunta kayo doon, comfort room talaga. Ang laki, parang room talaga eh. Hindi, parang sabi ko, hindi yata ito CR eh. Parang ito, kwarto eh. So biyaya po ng Diyos yun, na itong iglesyang ito ay nagagamit para yung mga iglesyang galing dito, natutulungan natin. Yun. Nagtutulong-tulong tayo kasi kung ako lang, magkano lang ang kaya ko, di ba? Kaya nakapapadala tayo kasi tulong-tulong tayo. Yes, amen. At ito ang maganda sa sunod na tutulungan natin, si Elder Rene. Galing din dito yon, nagpapagawa sila ng bahay-sambahan. Yon, kulang na lang ng bubong, kulang ng flooring. Yon. Sabi ko, ang Cavite, sagot namin ang flooring. Yon. Ngayon, kakaisa natin yon. Hindi naman buong flooring sasagutin natin kung ano lang ang kaya natin. So, yun po. So, sabi doon, dito tayo magtatapos sa kapatid, na it is more blessed to give than to receive. Pag kayo ay nagbibigay, nararamdaman nyo yung saya. Yung saya talaga. Ako talagang, experience ko sa kapatid ko. Nung pandemic, yung kapatid ko talaga, sabi ko, kahit 100, 200, napapadalan, ang saya na nila eh. Hindi naman kailangan ipadala mo, sister, libo-libo. Kung anong maitulong mo sa kapatid mo, kaibigan mo, na walang-wala, ang sabi doon, talagang kailangang tulungan. Ay minsan, ang Pilipino, sino ang tinutulungan? Alam mo, friends, tinulungan mo ako nung last year. Kaya ito, ibabalik ko sa iyo, ha? Nag-exchange gift pa eh. Yun, nagpalitan lang. Maghahanap po kayo, mga kapatid, na mga taong kailangang tulungan na hindi na makabalik ng tulong sa iyo. At ang blessing talaga ng Panginoon, nag-o-overflow po talaga yan. Yung pagbigay sa iyo, wala ka talagang kayang ibalik sa Kanya. At ang prayer mo na lang, Lord, salamat sa iyo at tawa, pagpalain mo si brother o si sister, pagpalain mo siya. Yon. Kapag ang Diyos ang nagpala sa mga kapatirang ito na open hand sa pagbibigay, di ba tuloy-tuloy din ang blessing nun? Amen. Yon, ganun po talaga eh. That's right. Kaya, ang ano itinuturo ng Bible mga kapatid, na bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, kung babalik tayo doon sa ating tema,
huwag mo tayong maging makasarili. Yun. Binigyan tayo ng blessing. Yun. Ganun lang yun. Binigay ni Lord. Yun. Ang sabi ng First Timothy, tingnan natin, First Timothy, ito, last verse na po talaga ito. Chapter 6, verse 18. Simula natin sa 17. Sabi doon, Tagalogin na lang natin, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ang pag-iisip, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Yun. Kaya pala binigay sa atin yung mga blessing para ikagalak natin, hindi para ikalungkot. Dapat nagagalak ka sa binigay the blessing ni Lord. Yun. Gagamitin mo sa mabuti. Kasi kaya maraming malungkot na mayayaman kasi ginamit sa kasamaan. Yun. Kalungkutan talaga. Tapos sa verse 18, ano sabi ni Apostol Pablo? Na sila ay magsigawa ng mabuti. Yun, yung mga mayayaman, mga pinagpala sa material. Na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pamimigay. Maibigin sa pahamahagi. Yun. Ang gandang ugali nito mga kapatid. Pero, huwag mo nang intayin yumaman. Simulan na natin ngayon. Kahit kung anong mayroon tayo ngayon, i-exercise na po natin ito. Yes. Amen. Kaya mayroon tayong helping ministry. Ang ganda na eh. Minsan pag binuksan ko, may isang itlog. Isang chicken cubes. Talagang pinaghambing, chicken cube, itlog. Ano ba, isang sardinas. Yon. May bitsin, may yun, kumpleto na eh. May bigas. May dilata. Oh. Eh kung pa isa-isa, di ba? Eh kung ilan tayo dito mga kapatid, kung isa-isa magdadala, eh talagang marami. At yung talagang may nangangailangan, mabibigyan talaga natin. Sige, subukan natin mga kapatid sa Sunday talaga. Nato tayo magdala kahit isa, kahit anong isa. Isang bitsin, isang kabates, isang paminta, at pag pinagsama yan, marami. Trust in the Lord. Kasi yung isa, minsan 3 lang ang nakalagay ito. Okay po, so yan lang po mga kapatid, challenge po sa atin yan. At nawa, sa buong taong ito, marami natin natutunan pagdating sa practical na buhay. So tayo tumayo at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng hamon upang kami po ay magpatuloy ayon sa iyong kalooban. Tawa sa itatak mo sa aming mga puso na ang totoong pagbibigay ay hindi po sa laki, sa liit, kundi yung puso namin na nagmamahal sa iyo, God. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa natitira pa po namin oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Brother Lily. Okay. Dito yata. Okay, buksan naman po natin ang songbook, song number 5 po. Ganun po kayo? Amen. Jesus has a table spread. Right. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. Ready, church, sing. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. With his manna he that feed, then so lives are emptied in. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water
the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called them, oh, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called it, come and dine. You make peace at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. So the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven in assemble be. Oh, it will be a glorious sight. All saints in spotless white, and with Jesus they will be eternally. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Sunod po natin sa song number 20 po. Song number 20 po. 20. Apo. 20 po. Page 20. Apo. Diyan na po kayo. Amen. Stand up for Jesus. Ready? Church, sing. Stand up for Jesus, the soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall lead. Till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict, in this his glorious day. You that are men now serving against unnumbered foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, not in his strength alone. The arm of flesh will fail you, you dare not trust your own. Put on the gospel armor, his face put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. The day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Okay, so bago tayo mag-closing mga kapatid, no, announcement. So after lunch, wala mo nang uuwi. No? Kasi may mag-distribute tayo ng blessing. No? Galing sa Panginoon. No?
Amen. Mayroon lang siyang ginamit. Yun. Taas nga po dito by family mga kapatid. Yung may pamilya na po, taas ang kamay. Isa lang ang, kasi mabibilang natin. Yung isa malit. Sige mo, taas ang kamay na may pamilya na po. Yung may anak na. Yun. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na. Yung iba nasa Google Meet. Kahapon nag-deliver na ako eh. Kasi yung iba hindi nakano. So, yun po, mamaya, after lunch, wag muna kayong uwi. So, mamaya din, bukod sa, mayroong pamigay tayo na damit, no? Ano yung terno, no? Sa mga babae, terno yon. Pantulog, hindi pang lakad, ha? Kasi, baka gawin yung panglakad, eh. Nakagawin, Pastor, ito, bigay mo na. Kung pag after lunch, wag muna kayong uwi para, kasi pag may bigay tayo ngayon, eh, siyempre, gutom na tayo, eh. At least mamaya, busog na busog. Busog din yung pag-uwi natin. Okay po, sa tayo tumayo at tayo po manalangin. Salamat to Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat to Diyos sa mga kapatiran na narito. Salamat to Diyos sa mga naka-join din po sa Google Meet, nasaan man sila naroon. Kayo po ang magpala, kayo po ang magbibigay po sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng aming napag-aralan ngayong umaga. Sa mga blessing na aming matatanggap ngayon, sa ginamit mo na daluyan ng iyong pagpapala, lalo mo silang pagpalain sa kanilang mga buhay, Lord. Nawa po ay lalo mo silang gamitin upang makatulong sa mga nangailangan, lalo na po sa iglesyang ito, Lord. Salamat to Diyos sa lahat po ng mga naghahanap po ng trabaho. Nawa po kayo ang magkaloob sa mga nagninegosyo. Nawa, Lord, ay bigay po kayo, tulungan mo bawat isa na magtagumpay sa iba't ibang pinagkakakitaan, O Lord. Salamat to God sa aming mga kapatiran sa abroad. Nawa kayo po magpala sa kanila, kina Brother Matt, Brother Willie sa pamilya nila, Brother Alex, Brother Serwin, Brother Norlets, saan man sila naroon, O Lord, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Nawa patuloy mo silang palalahanan na hindi nyo sila iniiwan, pinababayaan, O God. At sa takdang panahon ay makasama din po namin sila sa pagsamba na inilaan mo para sa mga anak mo tuwing araw po ng linggo, Lord. Salamat o Diyos at sa gawain ng mamaya kina Nanay Lourdes alas 5 ng hapon. Nawa parami pa po rin mga kapatiran ang dumalo doon upang makasama namin upang sa panghapong pagsamba ay kayo po ay maitaas sa aming mga buhay. Sa aming pagsalusaluhan, mga blessing na aming pagsalusaluhan ngayong umaga, bless mo ito, Lord, sa mga naghadat, nag-provide. Kayo po, Diyos, ang magpala, lalo higit sa mga kapatiran na handang tumulong sa iglesyang ito, Lord. Salamat to God. Lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory. Nay!